Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today, tara, pag-usapan nga natin, ano nga ba itong nangyari ngayong New Year? Ano po ba talaga ang naging kapabayaan? No? Lalo-lalo na yung mga biktima ngayon. Dito na lang sa news, dito, kay 24 oras. Lumalabas na karamihan po nung naputukan lately, no? Last January 1, yung sa lubong natin, December 31 at saka January 1. Mga kabataan, no? Mga menor de edad na bata ang mga naputukan. Kaya ang tanong natin, kaninong kapabayaan ito? Sa LGU o sa magulang mismo? Pakinggan natin yung report ng 24 oras. Itong pagsalubong sa taong 2024 kumpara noong nakaraang taon. Kabilang sa kanila ang ilang kabataang nahulikam nang masabugan ng napulot nilang paputok sa Sampaloc sa Maynila. Ang isa sa mga bata kinailangang putulan ng kamay. Nakatutok si Jonathan Andan. Ang umpukan ng mga batang ito biglang nasabugan ng paputok. Nagsimula ang lahat ng nagsiga ng mga papel ang tatlong batang magkakapatid at isa nilang kaibigan sa Sampaloc, Maynila 5 oras bago ang salubong sa 2024. Ang isa sa magkakapatid pumulot ng hindi sumabog na paputok at inilaglag ito sa apoy. Sinubukan pa itong patayin ng kanyang kapatid pero huli na ang lahat. Tumba agad ang isang bata na nabuhat din agad ng kanyang amain. Pero ang batang nakadilaw napuruhan dahil nadurog ang kamay. Agad isinakay para maisugod sa ospital ang mga batang edad 6 hanggang 8 taon. Okay guys, dito sa issue na to, kaya tanungin ko. Kaninong kapabayaan to? Sa local, ang LGU pala guys is all local government unit, ano? Local government unit o magulang? Diba? Pakinggan natin ulit. Nakausap ko ang tiyahin ng mga bata pero hindi namin papangalanan para protektahan ng mga menor de edad. Malaking paputok daw po yun eh. Ano tawag po? Hindi ko nga lang po alam kung plapla o bawang pero sabi po nila bawang daw po yun eh. Yun daw po yung bawang kasi sobrang lakas po talaga. Pero sabi ng ilang residenteng nakausap ko, isang paputok lang kagabi ang hindi sumabog sa kanilang kalsada, ang tinatawag na fake fountain. Ano itsura nung napulot niyo? Pabilog po at may paano po sa taas. Nilagay po agad Saan? sa may apoy. Bigla po sumabog. Pinayagan ng lumabas ng ospital ang 3 sa 4 na bata dahil maayos na raw ang kondisyon nila. Pero ang pang-4 na bata na edad 8, inilipat pa sa Children's Hospital at doon na pinutulan ng kamay. Simula po nung nagpapaputok, sinasabihan ko na po siya na huwag siyang dadampot ng mga paputok, huwag siya magpapaputok or bibigyan ng paputok. Nangingin po kong konting tulong lang po para sa... Okay. So, yung nanay ng biktima, yung bata, yung dumampot ng paputok, ang nagtapon. So, ito yun na yung nanay. Okay? Now, I just want to be fair with yung mga nagbebenta ng legit na paputok diyan sa Bukawi. So, sabihin na lang natin, since I came back, religious naman po ako pumupunta ng Bukawi except last year, na 2023. Kasi marami pa kami stock ng paputok eh. Pero yung mga paputok namin guys, mga pailaw lang eh. Dahil gusto ko lang talaga ma-experience mga pamangkin ko by, watching it. Hindi yung sila yung magpapaputok. Anyway, yung mga tao dyan sa Bukawi, yung mga nagbebenta dyan sa mga stall na yan, guys, unang-una sa lahat, very responsible sila. Okay? Hindi sila basta-basta nagbebenta. Una, hindi sila basta-basta nagbebenta ng mga paputok. Lalo na kung sa mga minor de edad. Like sabihin na lang natin, mga 17, 18. Yan, hindi sila nagbebenta dyan. Pangalawa, lagi pong may pulis dyan. May mga nagbebenta po sa Bukawi na almost 24 hours sila nagbebenta. And 24 hours din po na may mga nagro-ronda dyan ng mga pulis. I even remember back in 2022, nung sasalubungan namin in 2023, may mga matataas na opisyal ng polisiya, ng pulis natin na umikot. I was there. May mga, what do you call that? May mga news, pa nga dun eh. I think ABS-CBN was there, GMA7 was there. So, umikot po sila sa mga tindahan ng dyan sa Bukawi. Pero, ito naman kasi yung problema natin, guys.
napakatigas din talaga ng mga ulo ng mga Pilipino. Kung hindi nila mabilis sa ganyang paraan, nagkaroon na nga tayo ng mga crackdown na nangyari. Recently lang, guys, mga nahuli na. Panood naman natin yan sa mga news. Diba? Hindi man tayo nakakapagbigay ng mga commentary videos this past few days. Sobrang busy po talaga ng dumaan na araw. Unang-una sa lahat, kailan ba natapos ang pasukan namin? 2022, guys. December 2022, kami na lang laban ng eskwelahan. Nagpa-finals kami. 2023, kailangan ko mamili para sa Pasko. Dahil ayoko ng Christmas rush. Ayoko sumakay-sabay sa dami ng tao. So, luto ka na 24, 25 Pasko, 26, may dumating tayong bisita. Yung mga dumaan na araw, yung mga hindi natin nagawa this past few days before yung week ng final exams. So, kailangan kong habulin yun, nagpa-maintenance ng sasakyan at lahat-lahat. So, sobrang nakakapagod at sobrang drain ka na talaga. No, kaya ngayon lang tayo ngayon nga, may mga kinansel akong lakad. hindi na kaya, pagod na talaga eh. Sobrang pagod na talaga yung katawan lupa natin. Anyway, so ang dami na nating litanya. Dito makikita mo, yung pagsasalita, yung mga kabataan natin ngayon guys, believe it or not, aminin nyo man din sa hindi. Maraming bata ngayon na mas merong, alam mo yun, sinusunod ng mga personal nilang desisyon. Na pag sinabihan ng nanay na, huwag mong gawin niya, huwag mong gawin ito. Kung hindi mo susundan, kung hindi mo titingnan, definitely hindi ka niyan susundin. Kaya guys, sa mga pagsisisi, lalong-lalo na sa mga biktima ng paputok, laging nasa huli. In the recent years, guys, no, okay, bakit ba ako masyadong monitor sa mga paputukan na to? Una-una sa lahat, may kapatid akong doktor. Simulan naging doktor po yun, never na yun nakaranas ng New Year. Dahil lagi siyang naka-duty ng New Year. Karamihan ng pasyente nila, guys, no, sabihin na lang, in the last 10 years or 1 decade, karamihan ng kanilang nagiging pasyente. Number 1, lasing. Number 2, lasing. Number 3, lasing. Ngayon, bata. Isa pa lang po ito. Sa news pa lang ng GMA7. Kamusta naman yung susunod na sasabihin ng GMA7 dyan? Bata na naman. Kabataan ang nagiging biktima ngayon ng mga ganitong klaseng aksidente na pwede naman nating maiwasan. Kaya tuloy napapaisip ko, kanino kapabayaan yan? Nabalita ako nga, Tagaytay. No? Yesterday I was in Tagaytay. No? Shoutout doon sa class ko nung nakita ko sa hotel. So we went there to see my sister kasi nag-check-in sila. Doon sila nag-New Year. Wala raw fireworks display. Wala raw pa fireworks. Pinagbawal daw po ng LGU ng Tagaytay. Nakakalungkot. Sabi ko sa sister ko, sana naman lang, no? Mapauso na natin yung community fireworks. So, hayaan na lang natin ang munisipyo, ang LGUs natin, ang magpaano ng mga firework display. Kasi even sa, matagal po, as you know naman, no? Lagi ko na sinasabi, sa UAE po, bawal naman po magpaputok dun eh. Pero meron silang fireworks display na ginagawa. Halimbawa na lang, sa Abu Dhabi, merong fireworks display dyan sa may Almaria Island. Meron din na fireworks display dito sa may malapit sa Corniche area. While naman in Dubai, definitely yung sikat na Burj Al Arab. Diba? And hindi lang yon. Eventually, nagkaroon na rin dito sa may Jumeirah area. Hayaan po nating ma-enjoy ng mga kababayan natin yung mga fireworks display na sponsored mismo ng LGU natin. Kaysa ganito naman yung nangyayari. Tingnan mo yung bata. 8 years old, naputulan ng kamay. All his life, no? Yung kanyang succeeding years. Hindi niya makakalimutan at unless, no? Magmatigas na naman siya ng ulo. Panggas, araw-araw, gamot ang anak ko po. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sa iba pang ospital sa Maynila, may nalapnos ang mukha, nasabugan ng kamay at pinutulan din ng mga daliri. Bata na naman to, guys. Karamihan sa kanila mga minor de edad. Live na nakatutok si Chino Gaston. Chino?
Mel, 231 at patuloy pa ring tumataas ang bilang ng mga napinsala ng paputok sa buong bansa. Mas mataas na bilang po yan kumpara nung nakarang taon. Lapdos ang mukha at halos buong kaliwang kamay at braso ng 12 anyos na lalaking ito nang isugod sa Tondo Medical Center umaga ng bagong taon. Nag-iipon daw siya ng pulbura mula sa mga di pumutok na paputok at nang makaipon na ng marami, kinuha po namin, tapos sinindihan po namin. Tapos pagkahulog ko po doon po, na lumiyab po, tapos nasunog po yung kamay ko. dito pa lang sa Tondo Med, 33 na agad ang sugatan sa paputok o pailaw. Significantly mas marami. Oo. Since yung mga last years, lalo na nung pandemic, halos wala noon eh. Yesterday, 4 ang inoperahan namin na amputation. Mga mangled na kamay, ibig sabihin naputukan, na nagputol kami ng mga daliri. Kabilang naman sa mga isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang 10 taong gulang na anak ni Marlon na nasabugan sa kamay, nagbawal na plapla kaya kailangang operahan. Ang batang ito naman sa mukha tinamaan ng kwitis. 4 na iba ang kinailangang putulan ng daliri sa ospital. Mga bawal na paputok tulad ng 5-star, triangulo, plapla at piccolo ang ilan sa mga pinakamaminsala sa mga pasyente nila. Compared sa past 3 years, mas marami pong patients than the past 3 years combined. Sa buong bansa, mahigit 230 ang naitalang sugatan sa paputok o pailaw ng Department of Health. Bagyang mas mataas kumpara sa parehong panahon ng salubong 2023. Ang pinakabata, 11 buwang gulang lang na naputukan ng pikulo sa muka. 75 taong gulang naman na naputukan ng kwitis ang pinakamatanda. Sayang, lalo't pababa na ang trend. And guys, tingnan natin. So, dito sa palakihin natin guys para mas pa-appreciate natin. Okay, kailan ba pumasok si PRRD? 2016. So, sa panahon ni PRRD, pababa ng pababa. Well, ito, understandable to because this is pandemic. No? Ito yung pandemic natin, 2020, 21. 2022, medyo slightly tumaas. Diba? Na-excite yung mga tao, given yan. Sana tayo dyan. Pero hindi naman tayo ever naputukan. Kita nyo naman. Ginagawa ko kasi guys, pag bumibili ako paputok, pinapaano ko sa mga kapatid ko na lalaki. Paputokin nyo yan. Mahilig lang ako bumili, mahilig lang ako manood, pero hindi ako mahilig magpaputok. So 2023, last year nga, tignan nyo, nakita nyo yung natin, hindi na mga kataasan. No? And then 2024. Ito, natin to eh. Hindi natin to bibigyan ng dahil pandemic to. So yung mga tao, imagine mo 2020 ka, may pa eh, no? May pa, pero nakita naman natin dito kung gaano bumaba during panahon ni PRRD. 2026, pababa ng pababa. So ang ganda ng naging ni PRRD ng panahon niya. Well, basically sa Davao, totally talaga wala. Mga nasasaktan ng paputok at pailaw na dating umaabot sa mahigit 1,000. Naalala nyo, nung time na COVID, community display lang ang allowed at bawal magpaputok ang ating mga kababayan. Yun nga sana, ito para sa akin yun guys, hindi lang sana nung panahon ng pandemic. Unang-una sa lahat, sana nga magkaroon, para ma-discourage ibang kababayan natin na magpaputok. Lalo-lalo na kung meron silang mga maliliit na hindi naman nila kayang bantayan. Okay? Sana magkaroon, every LGU sana magkaroon ng community fireworks display. Kasi kung meron ganun, so yung mga tao, mag-aabang, pupunta doon, papanoorin. Like kung paano ko na-witness for a very long time na yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga Pilipino na nag-celebrate ng New Year sa ibang bansa, pupunta sila doon sa mga area kung saan meron mga fireworks display. Kung mangyayari yan, there's a big possibility that people will less likely have an interest na magpaputok on their own. Diba? Sa tingin nyo, ako, yun lang naman ang napansin ko. So for this time, nag-umpisa na naman magpaputok at nakita naman natin na tumaas ng kaunti ng ating fireworks-related injuries. 5 naman ang kumpirmadong sugatan dahil sa ligaw na bala ngayong taon. Dito guys, medyo mababa na yan kung ikukumpara natin back in the days. No?
Hindi na siya ganun kalaki. Okay? So, kudos pa rin sa DOH, kudos pa rin sa government natin. However, nakakalungkot lang na may mga kabataan, lalo-lalo na yung mga minor de edad, na panghabang buhay nilang pagsisisihan, definitely, kung ano man yung nangyari sa kanilang aksidente. Supposedly, ang accident is something that you do not foresee. But this time, yung mga ganitong klaseng aksidente, these are, sabihin na lang natin, these are the kind of accident na pwede mong ma-avoid. 100%. Diba? For sure naman, kayong mga magulang na nanonood ngayon, huwag po sana kayo magagalit sa akin. Hindi po kasi natin maibabalik ever kung ano man yung nawala sa araw na yan. Okay? Nawala yung kamay ng anak nyo, nawala yung mata, nawala yung paa, I don't know kung ano yung nawala. Sana maging lesson po ito sa marami pang mga magulang na hindi po sana mangyari yan sa sarili nyo mga anak. It's nice for them to see, to watch, but it's not nice for them to touch. Because definitely, there's a possibility na pwedeng maging reason yon ng panghabang buhay na pagsisisi. Hindi po ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Comment nyo na rin po dyan, definitely. Ang inyong saloobin. Lalo na kung kayo magulang. Kayo po ba naniniwala na ang mga nangyari ngayon dito sa mga kabataan natin na naging biktima ng aksidente or biktima ng paputok? Isa po ba itong kasalanan ng magulang or hindi enough ang mga naging aksyon ng LGU para matigil yung mga ganitong klaseng aksidente? Anyway guys, I'll see you in the next video.